Hi guys, good morning, good afternoon, good evening, good midnight to all my friends near and far. This is Marilyn, your friendly Filipina carpentera here in America. So as nakita nyo sa previous video ko guys, ako po yung nanalo. Gusto ng asawa ko punta dun sa renovation. Ako gusto ko pumunta dito sa aming lupain at tig kilo-kilo lang. So yun, nanalo po ako. Tapos ah, yun yung pinakaunang ginawa ko. Gusto kong sunugin yung mga dead trees, tree limbs na malapit sa daan. So I was so excited for this day. Ilang araw ko nang nag-daydream na magsunog-sunog na ako ng mga ng mga kahoy dito. Tapos dito kasi sa Amerika, hindi ka pwedeng magsunog ng basta-basta lang. So kailangan mong mag-ask ng permit. So tinawagan ko yung yung POA or yung Property Owners Association at nag-ask ako ng permission. Pwede bang magsunog ng sabi nung manager na, yes, pwedeng magsunog as long as ilagay mo sa isang barrel or i-contain mo siya. Tapos, wag mong iwanan. So, yun, oh my gosh, I was so happy. Kasi nare-remind ako sa buhay ko dyan sa Philippines. Tapos, yung mga sunog-sunog ba, may orchids ako doon sa bahay namin noon. Tapos, magsusunog ako ng parang pinapaasuhan ko yung mga orchids ko para magbo-bloom sila. So, yun. This reminds me of home and I miss the Philippines so much. It's been 7 years na nandito na ako sa US. Pero, namimiss ko talaga doon sa Philippines pa rin. There's no place like home, diba? Sabi nila. Tapos, careful ako dito guys kasi kita nyo, ang daming debris, di ba? Tapos isang umber lang na lalabas dyan, pupunta doon sa debris. Nako, magka-wildfire tayo. Hindi nyo makita, beyond those trees, may bahay dyan. Kaya kailangan talagang careful ka. So anyway, may courage naman ako kasi nag-ask na ako ng permission. So yun. At some point, during my burning of these bushes, lumabas yung nasa kaliwa or left side ng resident sa kapitbahay na nasa kabila. Tapos nag-ano ako, sinabi ko, okay lang ba na magsunog ako ng mga kahoy dito? Sabi niya, okay lang naman. Kasi pag may problema sa hininga or yung bang mga taong may problema sa lungs, yung mga taong sinasabi lang nilang may SOB or shortness of breath, yun, problema yan kasi yung aso allergic sila. So, I'm glad na okay lang siya. Tapos, so yung neighbor na nasa right part of the land, hindi ko alam na may autoimmune disease pala siya. Kaya kailangan careful ka kasi very vulnerable siya. Yung pag-aano ko ng kalayo dyan, hindi talaga umuubra. Palaging napapalong ba, namamatay yung apoy. So, nag-give up na lang ako.
Alam nyo, every time na sumusuong ako dyan, ilalim sa mga bushes, natatakot ako, nagpupray talaga ako na Lord, please protect me. Kasi, alam niyo naman dito sa Amerika, may mga ano, diba? May mga deers. Tapos yung deers, may mga kuto. At yung kuto nila, guys, napaka-dangerous. Kasi pag na positive sila ng Lyme, magkaka-Lyme disease ka. Yung Lyme disease, parang sakit na dulot ng kuto. Tapos ang mapifeel mo ay sobrang tiredness, ang labad, sakit ng ulo, tapos fever, tapos joint pains, tapos namamaga yung joints mo, tapos ang hirap talaga, body pain, sakit ng katawan mo, kasukasuan mo. So yun, talagang careful ako, kaya every time na susuong kami dito sa gubat, pagdating namin sa bahay, punta kami agad sa laundry at doon kami magbibihis. Nagtanggalin namin lahat ng mga shoes namin, yung mga damit namin, tapos mag-shower ka agad. Kasi naku, mahirap na po yung magkasakit dahil sa puto ng deer. Itong asawa ko, napakabait talaga. Sinabi ko sa kanya na mag-stay lang daw siya kasi he's not feeling well. Allergic kasi siya sa mga pollens, kaya nag-uubo, at saka basta allergic siya sa mga dust. Kaya sabi ko sa kanya, huwag ka nang pumunta, huwag ka nang lumabas, saka ako na lang ang magpuputo ng kahoy. Hindi talaga niya mapigilan yung sarili niya, kaya lumabas at dispose yung i-arrange yung mga limbs na naputol ko. At lastly, ito na si Carpentera. Alam nyo guys, nagre-regress ako. I'm regressing in here. Kasi naalala ko yung mga kabataan namin na umaakyat kami sa mga bayabas, sa mga puno, yung ganun ba. So sabi ko sa asawa ko, can you please take a video? Kasi gusto kong umakyat doon, no? Hindi masyadong makita sa video, but may bangin dyan guys. At napakataas na po yung mahuhulugan ko pag hindi ako careful. So, anyway, I hope you enjoyed my little video for today. At saka I wouldn't, no higher. yun, sabi ng asawa ko, huwag kang umakyat sa pinakataas, please. Very protective kasi siya sa akin. Whoa! All right, come on back. Can you come? No. This is so much fun. Oh my gosh, it feels so good in here. Okay. Okay. You can switch it off now. Yan ang mini escapade ko for today. Salamat po sa inyong panonood. God bless and take care.